Ano nga ba ang Peyronie's disease? Katulad ng sinabi ko po kanina, in Tagalog, tinatawag po itong balikong ari. So, ibig sabihin, yung manoy ng mga kalalakihan dun sa loob, nagkaroon po ng plaque build-up. So, nagkaroon na po ng peklat doon po sa loob na siyang nagiging dahilan para every time na nagkakaroon po ng erection yung mga kalalakihan, kumukurba po ito. Depende kung nasaan. Kunwari, nandito yung peklat, kumukurba po ito, paliko, pakaliwa, pakanan, or pataas. Yung iba mild lang yung pagkurba, yung iba naman sobrang lala ng pagkurba. At nagdudulot po ito ng kirot tuwing nagkakaroon po ng erection ang mga lalaki. Ano po yung mga dahilan kung bakit nagkakaroon po ng ganitong Peyronie's disease? Naniniwala po yung mga eksperto na ito po ay nangyayari dahil sa iba't ibang mga dahilan. Pwedeng na-trigger po yung pagkakaroon ng baliko dahil sa penile injury. O kaya, paulit-ulit na trauma dun sa genital area ng lalaki. Pwedeng dahil sa malakas or mabilis na pakikipagtalik, or mga activities, pwedeng nagkaroon po na itama sa matigas na bagay, or natamaan ng bola, yung ari, na siya naging dahilan kaya nagkaroon po ng peklat. Pinaniniwalaan din po na pwede itong namana ng isang lalaki sa kanyang magulang na meron din pong Peyronie's disease. Namana niya through genes, pwede rin dahil sa edad, at problema sa connective tissue. Now, nurse, ano ba yung simptomas na masasabi na merong Peyronie's disease ang isang lalaki? Yung pagkakaroon ng kapansing-pansing pagkurba, ito po ay nangyari ng biglaan or dahan-dahan, or it takes time na nangyari yon. Iba pa pong mga senyales na nai-report ng mga nagkaroon ng ganito ay makirot tuwing nagkakaroon po ng erection, umiiksi yung kanilang ari, at ganoon din po, nahihirapan silang mag-maintain ng erection. Pero tandaan po natin na yung severity and progression po ng ganitong uri ng disease ay iba-iba kada tao, kada lalaki. So, yung iba, mild lang, yung iba severe, okay, yung iba, bigla ang nangyari, yung iba naman ay mabagal. Unti-unting nangyari na bumaliko talaga yung kanilang mga manoy. Now, dito na po tayo sa diagnosis. So, ngayon, kung yung mga symptoms na nasabi ko po ay meron po sa inyo, sir, napakahalaga na magpakonsulta po kayo agad sa mga eksperto sa ganitong kondisyon, like urologist, okay? Kung talagang pakiramdam mo, Peyronie's disease na po yan, or baliko na po talaga yan, pagka nagpa-check up po kayo kasi sa doktor, syempre, magkakaroon po sila ng physical examination. I-check up po nila yan. Titignan po nila kung gaano kalala yung pagkurba, at itatanong din po nila kung ano pa po yung mga karagdagang mga simptomas na meron ka. Magkakandak po sila ng mga examination, test, na pwedeng mag-diagnose ng iyong kondisyon, mga ultrasound, x-ray, at iba't iba pang mga diagnostic test. So, ang lunas ay nakadirekta po dito sa mga simptomas na nararamdaman po nila para mabawasan yung kirot at matanggal po yung peklat, ma-improve yung quality life. So, meron pong tinatawag na non-surgical approach at surgical option. So, dito muna po tayo sa non-surgical. Pwede kayong resetahan ng mga doktor ng gamot, mga topical, oral tablets or injection sa inyong mga manoy. And para ang gagawin po ng mga gamot na ito ay para matanggal yung peklat o kaya naman po mabawasan yung kirot. Pero kung yung non-surgical na method ay hindi naging sapat, isasuggest po sa inyo ng doktor ang tinatawag na surgical option. Pwedeng mag-conduct po sila ng plaque incision or excision, grafting techniques, or pwede kayong gumamit ng mga penis prosthesis para makorek po yung pagkurba at para yung function po ng mga manoy ay mapreserba. Now, kailangan po ba ng pagbabago sa lifestyle? Yes, kailangan po. Kung naninigarilyo, tanggalin po ang sigarilyo, tanggalin ang alak, i-maintain nyo po yung healthy weight, kailangan normal weight. At yung regular na pag-ehersisyo ay nakakatulong po sa health ng inyong mga genital area.